Tara, pag-usapan natin ang isang sikat na kwento tungkol sa isang dambuhalang tore at yung napakalaking aral na kasama nito. Alam nyo, naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung bakit ang dami-daming wika sa buong mundo? May Tagalog, English, Japanese, Spanish, ang dami. Well, may isang napakatandang kwento na nagpapaliwanag kung paano raw ito nagsimula. Okay, para mas magets natin yung buong story, kailangan nating bumalik sa pinakaumpisa. Pagkatapos daw ng malaking bahan na bumura sa halos lahat, isang pamilya lang ang natira para magsimula ulit. At noon, sobrang iba ng mundo. Imagine niyo to. Noon, lahat ng tao sa buong mundo, iisa lang ang salita. Walang language barrier. Lahat sila nagkakaintindihan. Para silang isang super laking pamilya na iisa ang sinasabi. Ang galing, di ba? So, paano ba sila napunta sa isang lugar? Ganito yon. Pagkatapos ng baha, syempre dumami sila ng dumami. Tapos, bilang isang malaking grupo, naglakbay sila hanggang sa makarating sa isang napakagandang kapatagan, ang Shinar. Sobrang ganda ng lugar, kaya sabi nila, dito na tayo maninira sama-sama. At dito na nga sa Shinar, dito nagsimula ang isang plano na wow, sobrang laki. Nagdesisyon sila na magtayo ng isang syudad at hindi lang basta syudad, may kasama itong tore na sobrang taas na ang gusto nila ay umabot hanggang sa langit. Ano ba talaga ang gusto nilang mangyari? Well, una sa lahat, gusto nilang sumikat. Gusto nilang gumawa ng pangalan para sa sarili nila. Pangalawa, yun nga, magtayo ng toreng abot langit. Pangatlo, ayaw nilang magkahiwa-hiwalay. At ito ang pinakaimportante. Gusto nilang patunayan na kaya nilang maging ligtas sa sarili nilang paraan kahit hindi na umasa sa Diyos. Dito na natin nakikita yung tunay na problema. Hindi naman masama magtayo ng building, di ba? Ang issue dito ay yung nasa puso nila, yung pride o pagmamataas at yung unti-unti nilang paglimot sa Diyos. Tingnan nyo yung malaking pagkakaiba, ha? Ang plano ng Diyos para sa kanila, kumalat kayo, punuin nyo ang mundo. Ang plano nila, hindi, dito lang tayo, sama-sama. Sabi ng Diyos, magtiwala kayo sa akin. Sabi nila, hindi, gagawa kami ng tore para sa sarili naming safety. Gusto ng Diyos na siya ang bigyan ng papuri. Ang gusto nila, sila ang sumikat. Sa madaling salita, ang gusto talaga nilang itayo ay isang kaharian para sa sarili nilang kadakilaan. Isang mundo kung saan sila ang bida, at ang Diyos wala ng puwang. At yan ang pinakaugat ng lahat. So dahil sa pride na yan, dito na magsisimulang magbago ang lahat. Yung pagkakaisa nila, yung teamwork nila, malapit nang masira sa paraang hinding-hindi nila inakala. At sa isang iglap, habang ang ganda ng takbo ng trabaho, lahat busy, lahat nagtutulungan, bigla na lang, para bang may nagpreno, huminto lahat. Nagsimula na ang gulo. Yung foreman hihingi ng bricks, ang iaabot sa kanya martilyo. May sisigaw ng itaas mo, ang marinig ng isa, ibababa mo. Wala nang nagkakaintindihan para silang nasa isang lugar pero galing sa iba't ibang planeta. Dahil dyan, yung dating smooth na teamwork, nauwi sa sigawan, sa away, sa pagkalito. Imbes na magtulungan, nagsimula na silang magsisisihan. Siyempre, natigil ang pagtatayo ng tore. At para ipakita talaga na hindi natutuwa ang Diyos sa ginagawa nila, isang napakalakas na kidlat ang tumama mula sa langit. Dumiretso ito sa pinakatuktok ng tore at gumuho ang itaas na bahagi nito. At dahil sa malaking kaguluhang ito, yung plano nilang manatili sa iisang lugar ay tuluyang nabaliktad. Ang naging resulta ay ang eksaktong kabaligtaran ng gusto nilang mangyari. Ang nangyari, yung mga taong may iisang wika na lang ang nagkakaintindihan, 'di ba? So sila ang nagsasama-sama, nagbuo sila ng mga grupo, tapos kanya-kanyang alis. Naghiwa-hiwalay sila para magsimula ng mga bagong komunidad sa iba't ibang parte ng mundo. At dito yung plot twist. Ika nga, yung mismong plano nila na suwayin ang utos ng Diyos, yun pa ang naging paraan para matupad ang plano ng Diyos na kumalat sila at punuin ang buong mundo. Galing, no? So, pagkatapos ng lahat ng yan, ano ba talaga ang lesson na makukuha natin dito at bakit importante pa rin itong kwento na to para sa atin?
Ang sentro ng lahat ay ang salitang pride o pagmamataas. Ano ba to? Ito yung pakiramdam na mas magaling ako, mas importante ako, at yung pag-asa mo sa sarili mong galing, sa sarili mong lakas, imbes na sa Diyos. Kaya yung tore, na sana ay maging simbolo ng kanilang kayabangan at galing, ay naging isang paalala na lang, isang alaala ng kanilang malaking pagkakamali at kahangalan. Ang kwento ng tore ay isang paalala tungkol sa kapahamakang dulot ng pride. Kaya, ang tanong na iniiwan nito para sa bawat isa sa atin ngayon ay ito. Sa buhay natin, anong klasing tore ba ang itinatayo natin? Para ba to sa sarili nating kasikatan o para sa isang mas mataas at mas mabuting layunin? Magandang pag-isipan yan.